pa-evolve ng pa-evolve tayo. Paangat ba? Paangat ba? Tignan nyo lang yung teknolohiya. Di ba tao yung nag-iisip niyan? Tsaka sasabihin nyo na, hindi, Diyos ang may gawa niyan. Kasi ang gumawa sa tao ay Diyos. Nako, nako. Sige, sabihin nyo si God ang may gawa niyan. At alam ko na yung mga counter-argument nyo na ang may kapal ang lumikha sa atin. Kaya ang teknolohiya ay biyaya ng may kapal. 'Di ba? Ganun naman talaga kayo eh. At saka real talk. Nagte-thank you pa kayo. Thank you, Lord. Thank you, God. Ako, ang dapat pasalamatan ay yung gumawa, 'di ba? Bakit hindi mo na lang pasalamatan ang sarili mo sa mga achievements mo, sa mga nagawa mo, 'di ba? Bakit sa kanya pa? Tayo lang naman gumagawa niyan, 'di ba? At saka tayo na din gumagawa sa kanya. At kung tatanungin niyo ako ngayon kung meron ba talaga, ang sagot ko ay wala. Sa panahon natin ngayon ay marami pa rin talaga ang naniniwala na ang tao at ang sanlibutan ito ay hindi galing sa Diyos, kundi ito ay nagmula sa isang Big Bang, nagmula ang tao sa unggoy at marami pang iba-ibang teorya na hindi sila naniniwala sa pinagmulan ng tao at ng sanlibutan ito. At magpasa hanggang ngayon ay marami pa rin mga eskwelahan ang nagtuturo ng ganyang teorya na ang pinagmulan ng tao ay galing sa unggoy at ang mundo ay galing lamang sa isang pagsabog. Kaya ang nakakalungkot sa isang tao na hindi talaga kumikilala sa ating Diyos, ang iisipin talaga niyan sa kanyang sarili. Lahat ng mga bagay dito sa mundo na kanyang magagawa at ma-achieve sa pamamagitan lamang yan ng kanyang sariling isip, sariling lakas, sariling galing, sariling karunungan. At hindi niya ni-honor ang Diyos na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. At kung minsan, hindi lamang sa mga ateista nangyayari ang mga ganyan, kaibigan, kapatid. Maging sa mga mananampalataya na rin ng Panginoong Jesucristo ay nangyayari ang ganyan. Yung tipong pagka meron na siya ng bagay na wala siya dati at na-achieve niya na yung goal niya sa kanyang buhay, ay hindi niya na nakikilala ang Diyos. Nakakalimutan niya na ang Panginoon at bumabalik na ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya ay galing lamang sa kanyang sariling sikap, sariling runong, sariling galing. At tila ba ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay naiitsipwera na sa lahat ng bagay. And thou say in thine heart, my power and my might of mine hand hath gotten me this wealth. Ito po ay isang paalaala sa mga Israelita na pagka sila ay nagkaroon na ng maayos na pamumuhay, nagkaroon ng yaman sa mundong ito, ay huwag na huwag nilang kakalimutan ang Diyos na ang siya ang nagpala sa kanila sa lahat ng mga bagay na yan. Pero mga kaibigan, mga kapatid, meron talagang mga pangyayari darating sa tao, lalo na sa hindi kumikilala sa ating Diyos, na lahat ng bagay na nangyayari sa kanila, sa kanilang pagyaman, sa kanilang pagpasa sa mga exam, sa kanilang mga na-achieve na goal sa kanilang buhay, ang kikilalanin nila na may akda ng mga bagay na yun ay ang kanilang sarili lamang. At wala silang pakialam sa Diyos kung ma-achieve nila ang mga bagay na yun sa kanila, ang lahat ng papuri, lahat ng kagalingan ay sa kanila. At kung minsan pa nga, meron na rin mga mananampalataya na nagiging ganyan na. Yung tipong pagka hinihiling nila sa Diyos ay todo luhod, todo ang panalangin. Pero pag nandyan na yung blessing na binigay ng Panginoon ay wala na, itsipwera na bigla ang Diyos. Sila na lang ang magaling. Sila na lang yung may kakayanan kung bakit nila nagawa yung bagay na yun. At hindi na nila nakita na ang Diyos ang nagbigay ng lakas, karunungan. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Alam nyo mga kaibigan, na hanggang ngayon ay nananatiling ateista. Ang sinasabi ng Biblia, yes, ang Diyos ay hindi natin nakikita ngayon literal sa ating mga mata. Dahil ang nature ng tao, to see is to believe. Hanggat hindi nila nakikita literal ang Diyos, lalo na ang mga ateista, ay hindi nila paniniwalaan ito. Kaya't dyan sa ating binasa, yes, hindi nakikita ang Diyos, pero nakikita ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos dito sa ating mundo. Alam mo ba yung pag-iisip mo pa lang? Hindi mo yan nakikita pero naniniwala ka na meron kang utak. Tama, di ba? At alam mo bang sobrang unique ng pagkakalikha ng Diyos sa isang tao? Na meron tayong kanya-kanyang uniqueness. Alam mo bang ang ating fingerprints sa bilyong-bilyong tao na meron dito sa mundo ngayon ay walang magkakaparehong fingerprints. Diyan pa lang dapat napapaisip ka na. At diyan din mismo sa ating binasa,
Sinabi ng Biblia, para wala ka ng excuse na paniwalaan mo ang Diyos ay tumingin ka sa iyong paligid dahil lahat yan ay likha ng Diyos. Yes, mga kaibigan, mga kapatid, ang kabundukan, ang kalangitan, ang karagatan, at lahat ng matatanaw mo ay likha ng Diyos, lahat ng mga bagay na yan. Kung sa pilosopong usapan rin lang, yes, yung mga bahay natin, yung mga building na nakikita natin, gawa talaga ng tao yan. Pero ang tanong, sino ang nagbigay ng kalakasan at karunungan at katalinuhan sa taong gumawa niyan? Hindi ba't ang Diyos din naman? Pero dahil hindi ka naniniwala na mayroong Diyos, ay malamang ay hindi ka maniwala sa aking mga sinasabi. Pero alam mo, kaibigan, diyan sa binasa nating bersikulo, lahat ng mga bagay na makikita mo na nilikha ng Diyos ay para yan hindi na tayo magkaroon pa ng dahilan na hindi maniwala sa Kanya upang wala na tayong excuses sa ating mga sarili. Pero kung ipipilit mo ang bagay na yan, ito ang sinasabi ng Biblia. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Malinaw sa ating binasa na mangmang lang ang magsasabi na walang Diyos. Na walang Diyos na umiiral sa sanlibutan ito. Na walang Diyos nang lumika ng sanlibutan. Na walang Diyos nang lumika sa ating mga tao kung paano marunong tayo mag-isip. Meron tayong free will. Napakalaya nating kumilos. Yan ay likha lang ng Diyos. At kung hindi mo paniniwalaan ng lahat ng yan, mabibilang ka sa isang mangmang na tao. At alam mo bang sinasabi ng Biblia, kaibigan? Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, kahit pa ang mga kabutihan natin, ay para lang yan maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hanggat wala tayong Panginoong Jesucristo, hanggat hindi tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, kaya't maraming tao nabubulag sa pagyaman. Pag na-achieve na nila na meron na silang magagandang bahay, meron na silang maayos na kotse, meron na silang negosyo, nakapundar na sila, ay tila ba wala na silang pakialam sa Diyos at iniisip nila ang lahat ng bagay na yan ay may kabuluhan sa harap ng Diyos. Pero hanggat wala kang Panginoong Jesucristo, ay wala po yan. Maruming basahan lang lahat ng yan sa harap ng Diyos. At kahit na ang mga tao ay gumagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa, hanggat hindi ka pa sumasampalataya sa ating Panginoon, lahat ng ating ginagawa ay napakamaruming basahan lang sa harap ng Diyos. Yes, dahil lahat tayo, sinasabi ng Biblia, ay makasalanan. Ang kailangan natin, yung maglilinis ng ating kasalanan upang ang tingin sa ating ng Diyos ay hindi na maruming basahan. Upang pag gumawa na tayo ng kabutihan sa kapwa, upang pag umasenso na tayo sa ating mga sarili, meron na yung kabuluhan sa harap ng Diyos dahil hindi na tayo marumi sa Kanyang harapan. Kaya't kaibigan, kapatid, anuman ang iyong narating sa buhay ngayon, kung bakit mo nasasabi ang mga bagay na yan na hindi totoo ang Diyos at lahat ng mga bagay na na-achieve mo ay sa iyo lamang sarili at hindi galing sa Diyos ang mga bagay na yan. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, kaibigan, hanggat nabubuhay ka pa, hanggat may pagkakataon ka pa, kilalanin mo na ang Panginoong Jesucristo. Alam mo bang kinamatayan ka ng Panginoon 2,000 years ago? Yes, siya ay namatay sa ating lahat para sa ating mga kasalanan. Inilibing at nabuhay magbuli upang magkaroon tayo ng pag-asa, upang malinis ang ating mga kasalanan. Huwag kang magulumihan sa nangyayari sa iyong buhay, kaibigan. Kung naghahanap ka ng katotohanan, ay sa Panginoong Jesucristo mo yan matatagpuan. Kung naghahanap ka ng totoong daan, sa Panginoon mo rin yan matatagpuan. At kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, ay sa Panginoon mo rin yan matatagpuan. Kahit anong kailangan mo gawin, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo ngayon na, habang may pagkakataon ka pa at nabubuhay ka pa. At kaya mo pang gawin ang bagay na yan. Dahil pag dumating na ang takdang oras mo, at hindi mo kinilala na mayroong Diyos, mayroong Panginoong Jesucristo na kaya magligtas ng ating mga kaluluwa, ay mapapahamak ka. Mapapahamak ka eternal sa impyerno. At kung gusto mo magkaroon ng kabuluhan lahat ng iyong ginagawa sa mundong ito, ang kailangan mo ay si Kristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.